Pero yung panahon po na yun, talagang sobra-sobra yung ubo ko. Di ko talaga kinakaya na magsalita ng straight. Hanggang ngayon, inuubo pa rin ako. Sana nga, hindi ako sampungin. Sa tulong ng ating Panginoon. Nang sinabi ni Pastor kahapon, sabi ko, sige. So, nung Friday pala. So, pag-uusapan po natin ang favor ng ating Panginoon sa atin. When we speak of favor, sabi po sa dictionary, favor is a special privilege given to anyone whether he deserve it or not. Ang favor daw ay isang special na pribilehyo na binibigay sa isang tao regardless kung deserve niya ito o hindi. Meron ba sa ating mga anak na paborito ng ating mga magulang? Ano ba ang nararamdaman ng isang tao na nagkakamit ng favor? Naalala niyo po sa Bible, yung mag-asawa na si Isaac at si Rebecca, pareha sila may paborito. Si Isaac, paborito niya ang kanyang anak na si Esau, samantalang si Rebecca naman, paborito niya si Jacob. Yun ang reason kung bakit, dahil sa kanilang favor, medyo naging magulo yung kanilang tahanan. So, nakikita po natin na yung favor ng tao, minsan nagdadala ng kaguluhan. Hindi lang minsan, kalimitan nagdadala ng kaguluhan, at ito ay nag-i-invite ng jealousy doon sa iba na hindi nagkamit ng favor. Dahil si Jacob ay paborito ng kanyang nanay na si Rebecca, at siguro paborito rin siya ng Panginoon. Kasi doon sa kanyang lineage, doon ipinanganak ang tagapagligtas na si Jesus. Hindi doon sa lineage ni Esau. Doon sa 12 na anak ni Jacob, meron din siyang paborito na isa. Ito ay walang iba kundi si Joseph. Sabi po sa aking pag-aaral, mayroon daw iba't ibang reasons kung bakit ang tao ay nagsasuffer. Mayroong ibang reason kung bakit tayo ay nagsasuffer. Ang una po dito, yung sufferings na common sa tao. Minsan ito ay namamana natin sa ating mga lolo't lola, minsan namamana natin ito sa ating mga magulang. Yung mga common sufferings ng tao na halimbawa yung ating mga magulang ay mayroong genetic na sakit. Minsan naipapasa ito sa kanyang mga anak. Minsan naman yung ating mga magulang ay mayroong iba't ibang pag-uugali. Minsan namamana natin to na ipapasa sa mga anak. Minsan yung magulang, mayroong kayamanan. Yung mga kayamanan po na, lalong-lalo na yung mga kayamanan na nakuha sa masama. Mayroon po itong kalakip na curse na ipapasa rin doon sa kanyang mga anak na pinusahan. Maging yung kahirapan, kung ang ating magulang ay namatay na walang pag-aari, walang bahay, yung kahirapan ay naipapasa rin sa ating mga anak. So mayroong mga sufferings na natural, normal, na talagang nangyayari sa buhay ng mga tao na nagaganap sa buhay natin, kaya tayo ay nagsasuffer. Mayroong sufferings na consequence ng ating mga past actions.
Meron tayong mga pinaghihirapan dahil sa maling desisyon ng nakaraan. So dahil doon, nagsasuffer din tayo. Halimbawa, nung tayo ay kabataan, nakagawa ng krimen. So siya ay nabilanggo. Doon sa bilangguan, maraming Kristiyano doon na nakabilanggo rin, so nakakilala siya sa Panginoon. Now, kahit nakakilala na siya sa Panginoon, dahil mayroon siyang past na kasalanan, nandoon pa rin siya sa kulungan. Nagsasuffer pa rin siya ng consequences ng kanyang mga ginawa. Ganun pa man, marahil dahil sa magandang behavior, kung siya ay nakakilala sa Panginoon, yun ay magpapagaan ng kanyang sentensya, marahil makakalabas siya mas maaga kaysa nararapat. So, una, yung common na reason, yung common na sa tao. Pangalawa, yung consequence ng ating mga nakaraang actions na minsan ating pinagsisisihan. Yung pangatlo po, suffering as a part of the process of God's work in you. So, mayroon talaga pala na tayong sufferings bilang bahagi ng proseso ng molding ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, in the world, you will have sufferings. In the world, you will have tribulations. But be of good cheer, I have overcome the world. Sabi ni Jesus. So, bilang isang mananampalataya, hindi rin tayo immune na magkaroon tayo ng mga sufferings. Ito ay isang bahagi ng pagmamold ng Panginoon sa atin. Mayroong mga tao na kahit okay ang lahat, masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Mayroon din namang mga tao na pag okay ang lahat, lumalayo sa Panginoon. Iba't iba po ang behavior natin. Pero ang Panginoon, kaya niya na i-deal tayong lahat. Ano man ang ating behavior, ano man ang ating mga pagkakamali, ano man ang ating pagsalansang at paglayo sa Kanya. Kaya tayong i-mold ng Panginoon. For that reason, iba't iba ang suffering na ating nararanasan. Iba yung kay Brother Jesse, iba kay Brother Tino, iba sa atin. Iba't iba ang nating nararanasan sapagkat binamold tayo ng Panginoon ayon sa ating character. Now, sabi po doon, si Joseph ay dinala doon sa Egypt. Kung naalala po natin, dahil sa favor ni Jacob kay Joseph, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Nag-invite ito ng jealousy at siya ay muntik ng patayin ng kanyang mga kapatid. Subalit, si Reuben, nais siyang iligtas. Sabi niya, ihulog na lang natin dito sa bangin. Kasi gusto niya na iligtas ito. Pero bago sila bumalik, mayroong mga dumaan na mga Ismailites na papunta sa Egypt at naisipan nila na ibenta na lang si Joseph. Kaya napunta siya doon sa Egypt. Dahil sa favor na kanyang naranasan, yung mga kapatid niya ay nagselos at siya ay napunta doon sa Egypt. Pero kung titingnan po natin, sa overall plan ng ating Panginoon, talagang nakadestino siya doon sa Egypt. Sabi po doon sa ating binasa kanina, sa verse 2, the Lord was with Joseph and blessed him greatly as he served in the home of his Egyptian master. Ang una po dito, sabi po dito, God's favor will also cause everything or everyone around you to be blessed. Kung ikaw daw ay pinagpala ng ating Panginoon, lahat ng nasa paligid mo
lahat na nakakasama mo ay makakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Kung ikaw ay pinagpala ng kakayahan na halimbawa ikaw ay magaling magluto, marami dito sa atin magaling magluto, for sure, ang iyong pamilya ay pinagpala din ng masasarap na pagkain. So, ito pong si Joseph, ang pinakamalaking pagpapala sa kanya ay hindi yung kanyang kakayahan. Ang pinakamalaking pagpapala sa buhay ni Joseph ay walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Sabi po doon, the Lord was with Joseph. So, sa buhay po ng isang tao, hindi yung kakayahan, hindi yung material na bagay, hindi yung talent, kundi ang pinakamalaking pagpapala ay ang presensya ng ating Panginoon. Lahat po ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya, mayroon po tayong favor ng ating Panginoon. Kung wala tayong favor, marahil wala tayo dito. So lahat ng mananampalataya mayroong favor ng Panginoon at ang pinakamalaking pagpapala sa buhay ng tao ay ang presensya ng ating Panginoon. Pangalawa, ang sabi po doon, sa verse 2 pa rin, the Lord was with Joseph and blessed him greatly as he served in the home of his Egyptian master. Ang pangalawa pong pagpapala kay Joseph ay yung kanyang tirahan. Ang sabi po, ang ating mga bahay daw ay isang malaking pagpapala sa buhay ng tao. Ano man ang itsura ng iyong bahay, hindi man ito maganda sa iyong paningin, kapag ikaw ay komportable, kapag ikaw ay nakakatulog ng mahimbing, ito'y isang pagpapala sa Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng mga taong natutulog doon sa bangketa? Nakakita na ba kayo ng mga tao na natutulog doon sa sidewalk? Doon natin marirealize yung mga pagpapala ng Panginoon na pinagkakaloob sa atin na minsan ay hindi na natin nabibigyan ng halaga kasi usual na lang. Bata pa tayo nandoon na. Pero, sabi, a roof on our head or a roof on top of our head is a blessing from the Lord. Siya ay nagtrabaho. So, ang pangatlong pagpapala ng Panginoon ay yung mga trabaho. Yung mga pinagkakakitaan natin. Lahat po ito ay favor sa ating Panginoon. Hindi lahat ng tao mayroong ganong privilege sa atin. Iba't iba yung privileges na pinagkakaloob ng Panginoon. Mayroon tayong mga pinagkakakitaan, mayroon tayong trabaho, mayroon tayong business. Yun po ay mga ilan sa pagpapala ng ating Panginoon na minsan na-overlook natin. Minsan hindi na natin napapansin dahil nakasanayan natin. Doon po sa verse 4. 3 muna. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Kapag tayo pala ay mayroong favor ng ating Panginoon, hindi man natin alam, conscious man tayo or unconscious, ito ay napapansin ng ibang tao. Kapag mayroon tayong favor ng Panginoon, consciously or unconsciously,
nakikita ito ng ibang tao sa atin. Nakikita ng ibang tao kung paano kumikilos at gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Maaring hindi nila kilala ang Panginoon. Maaring hindi nila alam na ang Panginoon ang gumagawa. Pero nakikita nila yung pagkakaiba. Nakikita nila yung pagkilos. Pero sa case po ni Joseph, sabi doon, nakita ni Potiphar at kanyang naranasan ang presensya ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon dahil sa kanyang servant na si Joseph. Joseph was supposed to be a slave in the household of Potiphar. Siya ay binili. So, dapat slave ang turing sa kanya. Pero dahil sa favor ng Panginoon, sabi po doon, pinagkatiwala ni Potiphar lahat ng kanyang mga ari-arian kay Joseph, maliban lang sa kanyang asawa. At sabi po doon sa binasa natin kanina, dahil daw na masyadong mahusay si Joseph magpatakbo ng kanyang mga businesses. Sabi, wala na daw pinaproblemang iba si Potiphar, kundi kung ano ang kanyang kakainin sa araw-araw. In other words, lahat ng mga business, lahat ng mga trabaho sa household, yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga crops, lahat ito ay pinagkatiwala niya kay Joseph. So, ayahay niya ang kanyang sarili. Iniisip na lang niya kung ano ang kakainin sa araw-araw. So, ganun po, kapag ka pinagpala ang isang tao, kapag ka ang favor ng Panginoon ay nasa isang tao, lahat ng iyong nakakahalubilo, alam mo man o hindi mo alam, naaabot sila ng pagpapala ng ating Panginoon. Inaabot sila ng kamay ng ating Panginoon. Nakakaranas sila ng pagpapala ng Panginoon. Sabi doon, the Lord blessed Potiphar for the sake of Joseph. Hindi pinagpala ng Panginoon si Potiphar dahil sa kanyang sarili. Pinagpala ng Panginoon si Potiphar dahil sa kanyang servant na si Joseph. So, marahil sa atin, kung tayo ay mga empleyado, kung tayo ay mga businessmen, mayroon tayong mga nakakadikit na hindi natin alam, pinagpala din sila ng Panginoon dahil sa atin. Amen po ba? Mayroong mga tao na pinagpala ng Panginoon dahil sa atin. Kung tayo ay patuloy na sumusunod sa yapak ng ating Panginoon. So, God's favor will cause everyone and everything around you to be blessed. Number 2, God's favor will bring you promotion and it will cause you to increase. Bagamat hindi material ang sukatan ng pagpapala ng ating Panginoon, ang pagpapala po ng Panginoon ay nagdadala sa atin ng tagumpay. Naging sa mga material na bagay. Nag-i-increase po ang ating Panginoon. Imagine niyo po, yung mga medyo nakatatanda na dito gaya sa akin, imagine niyo po kung ano ang kalagayan niyo nung kayo ay bata. Minsan hindi natin ito napapansin dahil lumipas na sa ating buhay. At tingnan niyo po yung buhay niyo ngayon. Kung gaano na kalaki yung ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. Nung ako po ay bata, simple lang. Nag-aalaga ng kalabaw sa bukid. May maraming nyugan doon. Tapos, pumapasok ng elementary, naglalakad ng, di ako sure, siguro naglalakad kami, siguro mga 3-4 na kilometro bago makarating sa eskwelahan. Ganun lang yung buhay namin. At kung titingnan niyo po,
parang yung mundo mo sa time na yun ay napakaliit. Para bagang yung nakikita mo, yun na lang yung mundo. Parang hindi mo alam na mayroon pang parang malawak na mundo sa labas ng yung ginagalawan. Sa panahon po masyadong nag-aaral na mga estudyante. Ibig sabihin, pagkatapos ng elementary grades, tigil na po sila. Yung iba mag-aasawa na after some time. Pero ang pinagpasalamat ko po sa Panginoon na kahit na naghihirap kami, yung aking mga kapatid, nagsipag-aral sila. Kaya mayroong, ibig sabihin, yung panganay namin, nagpursige siya sa pag-aaral ng high school. Siguro, ang nilalakad niya, hindi ko alam na siyang malayo. Siguro, mga 8 kilometro bago makarating doon sa Tsakayan, papunta doon sa high school. Hanggang siya ay nakatapos ng kanyang pag-aaral. So, kami naman ng mga sumunod, 8 po kaming magkakapatid, ay siyam pala, namatay yung isa. So, kami mga sumunod, nagsipag-aaral din kami kasi mayroon na kaming sinusundan eh. So, ganun po. Mayroong ginagawa ang Panginoon sa buhay ng mga tao. Yung pananaw mo na masyadong maliit, pinapalawak po ito ng Panginoon. At dahil mananampalataya po ang aking tatay, talagang pinagpala rin kami. Kahit naghihirap kami masyado nung time na nag-aaral sabay-sabay. Di na alam kung anong gagawin. Pero nakatapos po kami. So, yun ang pagpapala ng Panginoon. Sabi po doon, God's favor will bring promotion. It will cause you to increase. Pero sabi po dito, favor must not be taken lightly. The greater the favor, the greater your responsibilities. So, tayo po, kanya-kanya tayo, mayroon tayong mga pabor na natatanggap sa Panginoon. Mas malaking pabor na natanggap mo, mas malaki yung responsibilidad. Kung ikaw ay isang barangay chairman, ibig sabihin nun, lahat ng nasasakupan mo ay responsibilidad mo. Sa panahon ng baha, sa panahon ng bagyo, meron kang responsibilidad, hindi lang sa iyo, hindi lang sa pamilya mo, kundi maging doon sa tao na iyong nasasakupan. Kung ikaw ay supervisor sa isang kumpanya, dati ang iniintindi mo lang, pagbutihin yung trabaho. Pag ikaw ay supervisor na, concern mo rin yung mga ginagawa doon sa iyong mga nasasakupan. Doon sa iyong mga sinusupervise. So, anumang favor ng ating Panginoon, hindi natin dapat i-take lightly. Habang nagkakaroon tayo ng favor sa ating Panginoon, yung responsibilidad natin ay lumalaki rin. Tandaan po natin. It does not permit anyone to be negligent on his assigned tasks. Si Joseph po, dati, slave lang siya. Siguro pagdating niya, bilang isang slave, ang kanyang trabaho ay yung mga mabibigat na trabaho. Gumawa sa bukid, o kung ano man ang mga mahirap na trabaho na maaaring ibigay sa kanya. Magtrabaho sa bahay, maglinis sa bahay. Pero nang ginawa siyang governor of Egypt, ang kanyang trabaho ay pakainin yung buong bansa. Hindi po yun maliit na responsibilidad. Isang responsibilidad na malaki, isang responsibilidad na marahil hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. Kinakailangan din na i-motivate mo yung iba. Kinakailangan din na i-involve mo yung iba para magawa yung gawain na hindi maliit. So, habang lumalaki po yung ating responsibility, ngayon dito sa ating iglesia, nabibilang lang tayo, ilan-ilan po tayo. Halimbawa, pinalaki tayo ng ating Panginoon. Halimbawa, dumami tayo. Yung responsibilidad natin doon, sigurado lalaki rin. Kaya,
ang bawat isa kailangan din na mag-involve. Kailangan din na makibahagi. So yun po ang pinapakita sa atin ng Panginoon na habang binibigyan tayo niya ng favor, lumalaki rin yung mga responsibilidad na binibigay sa atin. Nasabi po dito, promotion can come even during difficult times when you least expect them. Kapag ikaw daw ay mayroong favor ng ating Panginoon, kahit tagutom, kahit pandemic, maaari kang bigyan ng favor ng ating Panginoon. Kasi hindi naman limitado ang Panginoon. Siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na mayroong kakayahan na gawin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kapangyarihan. Noong 2020 po, panahon yun ng pandemic na hindi nakakalabas ang mga tao. Yung mga sasakyan, mayroong mga harang. Mahirap magbiyahe. Lahat online class. Hindi nakakalabas yung mga tao. Yung mga kumpanya, maraming kumpanya na nagsara. Maraming mga kumpanya rin ang nagbawas ng mga manggagawa. Nag-streamline ng mga manggagawa dahil wala silang kakayahan na kumita at ipasahod. Pero alam niyo po, sa panahon ng pandemic, na-promote ako sa aking trabaho. So, sabi po dito, yung favor daw ng ating Panginoon, hindi natin pwedeng tawaran. Anuman ang panahon, maaari natin tayong pagtagumpayan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, napagtagumpayan natin yung pandemic. Naalala po natin, maraming mga tao na may yaman. Maraming mga tao na malaki ang kakayahan pero namatay sila doon sa panahon ng pandemic. Hindi sila nag-survive. Tayong lahat hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Dahil sa favor ng ating Panginoon. Number 3. God's favor is attractive. Ang favor daw ng Panginoon ay attractive ito sa mga tao, maging sa mga hindi mananampalataya. Talagang ito ay nakikita. Kung maalala po natin, Potiphar saw the things that God is doing through Joseph and entrusted everything to him except his wife. So, ang favor daw ng Panginoon ay attractive. Attractive kay Potiphar. Siya ay ginawang governor of Egypt. Attractive maging doon sa asawa ni Potiphar. Nais siya na gawing pangalawang asawa ng asawa ni Potiphar. Sabi po sa aking nabasa, hindi lang daw last yung dahilan ng asawa ni Potiphar kung bakit gusto niya si Joseph. Parang nakikita niya kasi na yung pagpapala ng Panginoon ay hindi nilulubayan si Joseph. Bilang hindi mananampalataya, iniisip niya siguro na baka pag naging asawa na si Joseph, naging ganon. Naging masaya ang lahat. So, ang favor ng Panginoon ay attractive sa mga tao. Kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, magiging attractive tayo sa iba. Naalala ko yung kwento ni Pastor last week. Yung kanilang group sa Grab, bagamat hindi niya hinangad na ma-recognize, ito ay naging attractive sa iba. Nakita ng iba.
kahit hindi sila pinagsasabihan. So, ang favor po ng Panginoon ay nag-a-attract ng attention ng ibang tao. At ito ay nakikita ng iba. Hindi dahil sa atin, kundi dahil ginagawa talaga ito ng Panginoon. Itinapakita niya yung kanyang kakayahan at kanyang kapangyarihan. Naaabot niya yung iba sa pamamagitan ng favor na pinagkaloob niya sa atin. So, God's favor is attractive, nakaka-attract sa iba. Now, dito po tayo sa pang-apat. Babalikan ko mo sa una. Sabi po dito, babalikan ko ulit. God's favor will also cause everything around you to be blessed, everything and everyone around you to be blessed. God's favor will bring you promotion and it will cause you to increase. God's favor is attractive. Dito tayo sa pang-apat. God's favor does not guarantee that you will be free from trials and sufferings. Dito po sa pang-apat, sinasabi na yung favor ng ating Panginoon ay hindi nagagarantiya sa atin na hindi tayo makakaranas ng paghihirap, hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Kasama po ito sa buhay bilang proseso ng isang mananampalataya. Joseph was sold to the Ishmaelites and brought to Egypt because of the favor of his father Jacob and the favor of God. So dahil sa pabor kay Joseph, na-attract ito ng jealousy sa kanyang mga kapatid at nagdala sa kanya ng suffering. Minsan po, ang pabor ng Panginoon sa buhay natin, nagdadala rin ng persecution sa buhay natin. Maraming mga mananampalataya ng sinaunang panahon nang nakaranas ng maraming persecution dahil sa pabor ng Diyos sa kanilang mga buhay. Dahil nakita ng mga tao na ang Panginoon ay gumagawa sa kanilang mga buhay, nakaranas sila ng maraming persecution. So, maaari rin po itong mangyari. When you get the favor from God, it doesn't matter what you're going through or what others say or do. Kapag nararanasan daw natin ang pabor ng ating Panginoon, ano man ang ating pinagdaraanan, hindi tayo iniiwanan ng Panginoon doon. Ulitin ko, kapag nakaranas tayo ng favor ng ating Panginoon, anumang klase ang ating pinagdaraanan, hindi tayo doon iiwanan ng ating Panginoon. Dahil proseso niya yon para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. At kapag tayo ay nakaranas ng favor ng ating Panginoon, hindi niya po tayo titigilan kahit tayo ay lumalayo sa Kanya. Babalik-balikan na tayo ng Panginoon hanggang tayo ay manumbalik sa Kanya. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Marami sa atin nakaranas na mag-backslide. Marami sa atin nakaranas na lumayo sa Panginoon. Marami sa atin nakaranas na ayaw na natin sa Panginoon. Pero kung maalala po natin, bakit tayo ay nandito ngayon? Kasi hindi po tayo nilulubayan ng Panginoon. Ano man ang kaganapan sa ating buhay, kapag tayo ay binigyan ng favor ng ating Panginoon, pilit na tayong aabutin sapagkat mahal na tayo. So ang tanong po dito, mayroon pong tanong. Do you consider yourself favored? Or are you the one who is jealous of others? Kino-consider mo daw ba ang sarili mo na ikaw ay pinagpala ng Panginoon? O ikaw ba yung naiinggit doon sa iba na inaakala mo na pinagpala ng Panginoon? Alin ka doon? So, inasahan ko po na
Sa pamamagitan nito, yung mga maliit na bagay na nagaganap sa ating buhay, ma-appreciate natin na ito pala ay mga pabor ng Panginoon sa atin na minsan hindi natin napapansin. Maraming ginagawa ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng mga anak niya. Malaki at maliit na bagay, gumagawa ang ating Panginoon at minomold niya tayo. Lastly, number 5. So God's favor doesn't guarantee that you will be free from trials and sufferings. Pero, anuman ang kaganapan sa iyong buhay, hindi ka pababayaan doon ng ating Panginoon. Lagi mo siyang makakasama. Naalala po natin si Abraham. Simulan nang siya ay tinawag ng Panginoon, ay sabi ng Panginoon na sa pamamagitan mo, lahat ng mga pamilya sa lupa ay aking pagpapalain. In you, all the families of the earth will be blessed. Pero mayroon din sinabi ang Panginoon, I will bless them that bless you, and curse them that curse you. Sabi niya kay Abraham. So, yung pagpapala ng Panginoon ay hindi niya kinakalimutan habang ikaw ay nabubuhay, malakas ka man o mahina, lagi kang inaabot ng Panginoon. Sapagkat yun ay in accordance sa kanyang karakter na matapat at mapagmahal. Lastly, God's favor without character will not last long. Yung favor daw ng ating Panginoon, kinakailangan na i-appreciate din natin. Kinakailangan na pahalagahin din natin. Dahil kapag hindi natin ito pinahalagahan, minsan, makakawala ito sa ating kamay. Although matapat ang ating Panginoon. Pero yung favor na ating nararanasan, minsan nakakawala sa ating kamay. Sabi po doon, Joseph kept his integrity even if it brought him to prison. Nanatili si Joseph na pinanatili niya yung kanyang integridad kahit siya ay napunta sa bilangguan. Kung naalala po natin, sa araw-araw ng kanyang buhay, siya ay tinutokso ng asawa ni Potiphar. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sabi doon, the wife of Potiphar kept pressuring Joseph day after day. Pinipressure siya araw-araw na magkasala. Pinipressure siya araw-araw na sumuway sa Panginoon. Pinipressure siya araw-araw na magtaksil sa kanyang amo na si Potiphar. Pero sa kabila ng lahat po ng iyon, pinanatili ni Joseph yung kanyang magandang reputation. Kahit ang kanyang ginawa na to ay nagdala sa kanya sa bilangguan. Nagsinungaling yung asawa ni Potiphar at sinabi niya na pinagtangkaan siya ni Joseph at dahil doon, si Joseph ay bumagsak sa bilangguan. Pero kung titingnan po natin, sabi po kasi salita ng Panginoon, Joseph kept his integrity even if it brought him to prison. Doon po sa mga huling verses nitong ating pinag-aaralan kanina, sabi po sa verse 20, he took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoner were held. Verse 21, but the Lord was with Joseph there too, and he granted Joseph favor with the chief jailer. Before long, the jailer put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened to the prison. Dahil nanatili ang kanyang integridad, yung favor sa kanya ay nanatili din.
hanggang doon sa bilangguan kung saan siya ay naitapon. Sabi po doon, the favor of God was with Joseph doon sa bilangguan. So dahil po doon, sabi doon, binigyan siya ng pabor ng Panginoon doon sa chief jailer. Sa ating panahon, tawag natin warden. So binigyan ng favor ng Panginoon si Joseph doon sa warden, at siya ay pinagkatiwalaan na maging in charge sa pagpapatakbo ng bilangguan. Lahat ng mga bilanggo doon ay reporting kay Joseph. Lahat ng bilanggo doon sa kanya sumusunod. Yun po yung maganda. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pinakamalaking pagpapala ni Joseph. Hindi yung kanyang kayamanan. Hindi yung kanyang kapangyarihan bilang governor doon sa Egypt. Kundi ang pinakamalaking pagpapala sa kanya ay yung presensya ng Panginoon na nandoon man siya kasama ng kanyang mga kapatid na ibinenta, tinukso man siya, natapon man siya sa bilangguan, yung favor ng Panginoon ay hindi nawala sa kanya. Mayroon po ditong tanong, gaya ng tanong kanina, sabi po dito, what choice or decision are you doing today that can lose your favor tomorrow? Meron ba tayong desisyon na ginagawa ngayon na kinoconsider na hindi pa natin napag-isipang mabuti, na maaring mawala ang ating integridad at mawala yung grip natin sa favor ng ating Panginoon? So para manatili ang favor ng Diyos sa buhay natin, kaya ni Joseph, pinanatili niya po ang kanyang integridad, at habang pinapanatili yung kanyang integridad, saan man siya mapunta? Sa bilangguan man, doon man sa trabaho, ang favor ng Panginoon ay nananatili sa kanya. At nararanasan ng mga tao na nakapaligid sa kanya. So ano po tayo bilang TFI, bilang iglesia ng TFI, or bilang mga individuals, alam ko mayroon tayong favor sa ating Panginoon sa ating mga buhay. Lahat tayo ay mayroong favor ng ating Panginoon. Nararanasan natin yung kanyang presensya, nararanasan natin siya sa araw-araw. At ito ay nararanasan din ng ating mga pamilya. Pag pinagpala ng Panginoon yung business natin, sigurado yung mga anak natin makakaranas. Pinagpala ng Panginoon tayong lahat, sigurado pagpapalain din ng Panginoon ng church natin. So, manatili po tayo sa Panginoon. Malaking pagpapala sa atin ang favor ng Diyos. Manalangin po tayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa ating napagbulay-bulayan sa umaga na to. Pasalamatan natin ang Diyos na ang kanyang favor ay 100 po para ang mga nakapaligid sa atin ay kanyang pagpalain. Ang favor ng Panginoon ay nagdadala sa atin ng promotion at increase sa ating mga ginagawa, sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating mga pagbibiyahe, sa lahat ng ating ginagawa. Ang favor ng Panginoon ay nakaka-attract po sa iba. Ang favor ng Panginoon ay nagdala kay Joseph sa kanyang mataas na posisyon. Ang favor ng Panginoon ay isang bagay na palagi niyang ipinagkakaloob sa kanyang mga anak. Pero hindi po ito garantiya na tayo ay hindi makakaranas ng mga pagsubok.
sapagkat bahagi po ito ng moldings ng Panginoon sa kanyang mga anak. Mayroon siyang ginagawa sa atin upang ang ating mga characters ay unti-unti na maging tulad sa Kanya. At kinakailangan po na para manatili ang favor ng Panginoon sa ating mga buhay, kinakailangan na yung integrity po natin ay panatilihin natin alang-alang sa Panginoon. At ang malaking pagpapala natin ay hindi material na bagay, hindi yung mga bagay dito sa sanglibutan, hindi ang ating kakayahan, kundi ang presensya ng ating Panginoon. Na maaring makasama natin ano man ang sitwasyon sa ating buhay. Saan man tayo naroon, mananatili ang Panginoon kasama natin. O Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa muli. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay tunay na iyong ipinakita sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat, Panginoon, Ikaw ay nandito sa lugar kung saan kami ay sumasamba. Gaya ng iyong pangako, Panginoon, na kung mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, Panginoon, Ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa presensya mo sa umagang ito, Panginoon, na aming nakikita at aming nararanasan, Panginoon, aming nararamdaman, Panginoon, na Ikaw ay nandito. Nararamdaman namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming iglesia, sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa favors mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga maliit na bagay. Salamat sa mga trabaho. Salamat sa negosyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng hanap buhay. Salamat, O Diyos, sa mga tahanan kung saan kami, Panginoon, ay nakakatulog ng mahimbing. Salamat po, O Diyos, sa provisions mo, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pag-iingat, Panginoon, sa araw-araw. Maging sa araw na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita, Panginoon. Sapagkat ang mga salita mo ay nag-i-inspire sa amin. Ang mga salita mo ay nagpapalakas sa amin. Ang mga salita mo, Panginoon, ay naglilinis sa amin. Ang mga salita mo ay nag-encourage sa amin, Panginoon, upang manatili kami sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito na kung mayroon man sa amin, O Diyos, na nanghihina, kung mayroon man sa amin, Panginoon, nakakaranas ng mga pagsubok, kung mayroon man sa amin, Panginoon, mayroong mga karamdaman, dalangin ko, O Diyos, na ang iyong mga kamay, Panginoon, ang siyang hihipo sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At dadalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay makaranas ng iyong kapangyarihan, makaranas ng iyong pagpapagaling, makaranas ng iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Lord, muli, itinataas ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming patuloy na pupurihin at sasambahin, maging sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Pagpalain niyo po ang umagang ito, pagpalain niyo ang mga salita mo, naway maging kalakasan ito namin, Panginoon, sa aming paglakad sa mga darating na linggo, Panginoon, hanggang sa muling ipunin mo kami, Panginoon, sa lugar na to. Muli, ang aming pagpupurit, pasalamat sa iyo, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ng anak